Isang mapagpalang hapon sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So, ang ebanghelyo na tutunghayan po natin ngayon ay hanguin po natin sa aklat ng unang Korinto, chapter 2, verse 6 hanggang 16. Ang karunungan ng Diyos. Pakinggan po ninyo, brothers and sisters, kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall at inyo pong mapanood. At kung hanggat maaari po, tapusin po ninyo upang maunawaan po ninyo kung ano po ang tunay na karunungan na dapat nating tataglayin sa buhay natin. So narito po, ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang nasasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan, sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So, yan po. So, ano nga ba ang ibig sabihin po nito? Ayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng karunungan? Sa mundong ating ginagalawan, brothers and sisters, mataas ang pagpapahalaga sa talino at karunungan. Kapag matalino ka, maraming oportunidad ang magbubukas sa iyo. Kapag matalino ka, madali mong masosolusyonan ang mga problema. Kaya naman marami ang nagsisikap makatapos ng pag-aaral, magbasa ng maraming libro,
at magkaroon ng maraming karanasan para lamang maging matalino. Yan po ang sanlibutan, ang katalinuhan ng sanlibutan, kung ano-ano pa po yung mga ginagawa natin. Pero tatanungin ko po kayo, brothers and sisters, sapat ba ang talino ng tao para maintindihan ang Diyos? Sapat ba ang dunong ng mundo para malaman natin ang tunay na kahulugan ng katalinuhan or ng buhay? Ayan po, brothers and sisters, ang sasagutin po sa pamagitan ng ebanghelyo natin. Sasagutin po natin yan upang maliwanagan po tayo kung ang tinatahak natin or pinangahawakan natin ay yung katalinuhan na nagmumula sa Diyos, or baka naman yung katalinuhan lamang natin sa daigdig na ito. Ayan po. So, sa ating ebanghelyo na tinunghayan, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na mayroong hidden wisdom o isang lihim na karunungan na hindi matututunan sa anumang universidad, hindi makukuha sa anumang posisyon, at hindi kayang unawain ng simpleng talino ng tao. Ang karunungan na ito ay espesyal. Ito ay galing mismo sa Diyos, at ito ay para lamang sa mga tinawag niya. So ang karunungan, kaya po meron po sa atin hindi nauunawaan ang salita ng Diyos. Hindi po, kapag naghahayag na po ng katotohanan, ay hindi po naunawaan ng sanlibutan yan, sapagkat hindi po nila alam yan, ang katotohanan. Ayan. Kaya minsan yung iba, nasasabi nila, hindi raw tama yung pagkaka-interpret ng Biblia. Kapatid, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, kapag tayo po ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi na po kailangan na may magturo sa atin. Ang Espiritu mismo ang nagsasalita yan sa pamagitan natin. Yan po, kaya hindi nyo masasabi, hindi nyo pwedeng husgahan ng isang tao na nangangaral ng katotohanan na nami-misinterpret ang sa Biblia. Kapagkat hindi lamang po natin maunawaan, sapagkat katotohanan nga po ang sinasalita ng taong iyon. Ayan. Karunungan na ito ay espesyal. Ito ay galing mismo sa Diyos. At ito ay para lamang sa mga tinawag niya. Para lamang sa mga tinawag niya. So ang nakakaunawa lamang kapag nangangaral po ang isang mangangaral ng katotohanan ay yung nagtataglay din po ng Espiritu. Ayan. So, aminado si Pablo na mayroong karunungan na itinuturo siya. Pero nilinaw niya agad, hindi ito karunungan ng mundo. Ayan po, hindi po ito karunungan ng mundo. Ito po ay karunungan ng Diyos. Ano ang pagkakaiba ng karunungan ng Diyos at karunungan ng mundo? Ang karunungan ng mundo ay pansamantala, sabi sa verse. Ang mga pinuno ng sanlibutan ay mapapawi o mawawala ang kapangyarihan. Pero ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Ang karunungan ng mundo ay madalas nakabase sa kung paano ka kikita, paano ka magiging sikat, o paano ka mananalo laban sa iba. Yan po yung karunungan ng mundo. Ayan. Pero ang karunungan ng Diyos ay tungkol sa kung paano ka mamumuhay ng banal, kung paano ka magpapatawad, at kung paano ka makararating sa langit. Yan po ang karunungan ng Diyos. Ang iniisip po ng may nagtataglay ng karunungan ng Diyos ay kung paano ka mamumuhay ng may kabanalan at paano ka makakarating sa langit. Yan po ang nagtataglay ng karunungan ng Diyos, ang mga iniisip po. Ngayon, tingnan natin ang verse 8, na ang sabi dito sa verse 8. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakauunawa sa manukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus
ang dakilang Panginoon. Yan po, kung naunawaan po nila, naunawaan po natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, edi sana hindi nila ipinako sa krus ang Panginoon. Ayan. Nawala ni isa man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaalam, sapagkat kung nalaman nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ayan. Noong nasa lupa si Jesus, na andoon ang mga Pariseyo, ang mga guro ng batas, ang mga hari at gobernador. Sila ang tinuturing na pinakamatalino at pinakamakapangyarihan noon. Pero bakit hindi nila nakilala ang Mesyas? Di ba? Dahil ginamit lang nila ang karunungan ng mundo. Ang tingin nila kay Jesus ay ordinaryong tao lamang, isang karpentero, walang pinag-aralan. Dahil dito nagkamali sila ng desisyon. Ayan. At ipinako siya sa krus. Pinako siya sa krus. Narito po yung aral niya. Nang sabi ko dito, kung aasa lamang tayo sa sarili nating talino, madali tayong magkakamali. Maraming tao ang matalino, pero maling-mali naman ang landas ng buhay. Kailangan natin ng karunungan na mas mataas kaysa talino ng tao. Karunungan na mas higit sa karunungan ng tao. Katalinuhan na mas higit kaysa katalinuhan ng tao. Yan po ang kailangan natin. Ngunit gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ayan. So kaya nga sabi dito sa aklat ng Ebanghelyo natin sa verse 9, ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ayan, hindi pa nakikita, kaya wala pa po yan sa mga tao. Hindi pa pumapasok sumasagi sa isip nila, hindi pa nila nakikita. Ayan, kasi hindi inihayag ng Diyos yan sa mga taga-sanlibutan, sa mga tao. Hanggang 10. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ayan, nang nabahagian na po tayo ng Espiritu, ay mauunawaan po natin ang mga bagay na espiritual. Kapag wala pa po tayo noon, hindi natin maunawaan ang karunungan ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Lahat ng bagay tungkol sa Diyos ay wala po tayong mauunawaan kapag ito po ay wala pa sa atin ang Espiritu, sapagkat siya po ang magtuturo sa atin. Dito sinabi ni Pablo na ang plano ng Diyos ay isang misteryo noon. Hindi ito nakita, hindi narinig, at hindi pumasok sa isip ng tao. Paano natin ito maintindihan? Kaya nga po hindi natin maintindihan. Kapag nagpapaliwanag na po yung mga taong pinananahanan ng Espiritu, hindi po natin naunawaan. Kaya wala pong nakakaunawa sa Kanya. Kung hindi yung nagtataglay ng Espiritu rin ng Diyos. Kaya nga sabi nga dito, ang sagot ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya natin mauunawaan ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang karunungan ng Diyos, dahil po sa banal na Espiritu. Isipin ninyo ang mga sekreto ng isang company. Ay alam lang ng mga empleyado o
may-ari nito. Ang mga sikreto ng pamilya ay alam ng mga kasapi ng pamilya. Ganoon din sa Diyos. Ang mga lihim ng kanyang kaharian, ang lihim ng kanyang pag-ibig, at ang plano niya sa ating buhay ay ipinahayag lamang niya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ayan, kaya maliban po na tayo yung papanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi po natin malalaman ng kalooban ng Diyos, hindi po natin malalaman ang karunungan ng Diyos, hindi po natin malalaman ang kaharian ng Diyos. Kaya sorry na lamang po tayo, lalo na doon sa mga nagyayabang, nakaw. Kaya magtigil-tigil na po tayo sa mga ganyan. Instead na magyabang tayo, na may alam tayo sa salita ng Diyos, magsaliksik po tayo. Narito po ang banal na kasulatan. Ito lamang po ang makakasagot sa atin. Humingi po tayo ng karunungan, gabay ng Espiritu. Diyan po natin maunawaan, hindi, wala nga tayong alam eh. Tapos magyayabang pa tayo. Wala pong magagawa yung makinig lang tayo ng makinig. Dapat po nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Dapat isinasagawa natin, magsaliksik po tayo. Huwag po tayong umasa sa mga sabi-sabi. Huwag po tayong umasa sa mga chismis, kundi magsaliksik mismo tayo. Yan po yung payo ko po sa inyo. Ipinahayag lamang niya sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Hindi mo maintindihan ang Biblia. Pakinggan po ninyo mga brothers and sisters. Hindi mo maintindihan ang Biblia kung babasahin mo lang ito parang ordinaryong libro. Kailangan mong hingiin ang tulong ng Espiritu Santo para mabuksan ang iyong isipan. Ang karunungan na ito ay revealed wisdom. Ibinibigay ng Diyos dahil gusto niyang makilala natin siya ng lubusan. Ayan po, kaya hindi po basta-basta. Kaya wag po tayong magsasalita na alam natin ang Diyos, kabisado natin ang Diyos, alam ko yung mga salita ng Diyos. Huwag po tayong magyayabang. Ang Diyos po ay hindi po natin mapapagsinungaling. Hindi po tayo makapagsisinungaling sa Kanya, sapagkat nalalaman niya po kung ano po ang nasa puso at isipan po natin. Ayan. Ang Espiritu ang nagbibigay ng tamang pangunawa. Ang Espiritu po ang nagbibigay ng tamang pangunawa. Sapagkat sino sa mga tao ang nakaalam ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos. Sino man ay hindi nakaalam, kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa 11, walang nakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos kung maliban sa Espiritu ng Diyos. Pagbutihin po natin na tayo'y mapamuhay espiritual. Ayan po ang itinuturo ko po dito sa aking gawaing ito. Itinuturo ko po yung espiritual na pamumuhay. Sapagkat kung hindi po tayo magbabago, ganun pa rin po yung pamumuhay natin, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Sapagkat ang lahat po ng ating mga ginagawa mula po nung tayo ay nabuhay sa daigdig na ito, wala pong kaugnayan ng lahat sa Diyos. Akala lang po natin yan. Kasi nakikita nyo nga dito sa Ebanghelyo natin, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos. At hindi ito ipinahayag doon sa mga tao na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang makakaunawa lamang nito, yung Espiritu ng Diyos na sumaasa atin. Maliban po na panahanan tayo doon, sorry po. Kawawa po tayo. Kala natin okay na tayo, ano? Ayan. Sapagkat sino, ayan, sabi nga, napakaganda ng halimbawa dito kung ano ang nasa isip mo. Ikaw lang ang nakaalam. Hindi mababasa ng ibang tao ang nasa isip mo, maliban na lang kung sasabihin mo. Ganoon din
ang Diyos. Ang nasa isip at puso ng Diyos ay alam ng Espiritu ng Diyos. At ang magandang balita na sa atin na ang Espiritong iyan, sabi sa verse 12. Kaya nga sabi sa verse 12, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Ayan, ang tinanggap natin ay hindi Espiritu ng sanlibutan, kung hindi Espiritu ng Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob ng Espiritu. Ayan, so maliban po na tayo yung panahanan ng Espiritu ng Diyos, sorry po, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Dahil nasa atin ang Espiritu, naintindihan natin ang Ebanghelyo. Naintindihan natin kung bakit tayo inibig ng Diyos. Naintindihan natin ang kanyang mga utos. Hindi bilang pabigat, kundi bilang gabay sa mabuting buhay. At dahil dito, ang ipinangangaral natin ay hindi galing sa matamis na salita ng karunungan ng tao, kundi itinuturo ng Espiritu. Ibig sabihin, ayan, ang Espiritu po ang nagtuturo niyan, hindi po yung tao. Kasi, ayan po ang dapat nating alamin. Kung tayo nga ba ay pinananahanan ng Espiritu, naunawaan natin ang katotohanan, ang karunungan ng Diyos. Ayan po, pero maliban po na tayo panahanan noon, hindi natin maunawaan sapagkat ang Espiritu po ang nagtuturo dito Pakinggan po natin dito sa aklat ng unang Juan, chapter 2, verse 27, ang sabi dito, ang Espiritu'y ipinagkaloob na si Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Yan po ang turo ng Espiritu. Manatili kayo kay Kristo. At hindi lamang nagtuturo sa atin, kundi papatnubayan tayo at paalahanan. Ganyan po ang gawain ng Espiritu kapag yan po ay nasa atin na. Tungayan natin sa aklat ng Juan, chapter 14:26, nang sabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Tuturuan tayo ng Espiritu at magpapaalala pa ng lahat ng bagay. Ano ba itong mga bagay na ito na sinabi ng Panginoong Hesus? Kaya pakinggan natin dito sa aklat ng Juan pa rin, chapter 16, 12 hanggang 15. Kung ano ang ginagawa sa atin ng Espiritu, kung anong gawain sa atin. Na ang sabi dito, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya po sinabi, sa akin magmumula. Ayan po, galing sa Panginoon ang ipahayag ng Espiritong ito na sa atin po. At tayo naman ang magpapahayag ngayon at magpaparangal sa Panginoon. Walang fake dyan kasi galing sa Panginoon ang sasabihin sa atin ng Espiritu at yun naman ang ipapahayag ko sa inyo. Sa pamagitan ng Espiritu na nagsasabi po sa akin, yan po ang ipinapahayag ko sa inyo. Kaya legit po yan. Walang fake yan. Walang fake news. Hindi po ini-edit yan. Ano ba yung sinasabi ng Panginoong Hesus na katotohanan? Ito po ay ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya dito sa aklat ng Juan 17, chapter 17, verse 17, ang sabi dito,
Pakinggan po nito. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Ay ang katotohanan, salita ng Diyos na galing sa Panginoong Hesus, salita ng Panginoon. Ayan, so hindi po tayo maliligaw, kaya huwag po tayong magyayabang na marami tayong alam ng salita ng Diyos, sapagkat iba po yung nalalaman natin. Iba po ang nalalaman ng sanlibutan kaysa nalalaman or karunungan ng Diyos. Iba po ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng sanlibutan. Ayan. Kaya nga, tayo ay may pag-iisip ni Kristo. Ngunit ang taong ukol sa laman ay hindi tumatanggap ng bagay na espiritu ng Diyos, sapagkat mga kahangalan sa kanya at hindi niya nauunawaan. Kaya nga sabi dito sa 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tanggapin ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya nayayamot po tayo kapag may nangangaral ng katotohanan, nayayamot po tayo. Diba? Minsan umaalis na lang tayo kasi hindi natin maunawaan. Kasi nga wala sa atin ang espiritu, kasi nga sabi dito sa 14 sa ating ebanghelyo, sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Ayan po, ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Meaning to say, kapag hindi po tayo nagtataglay ng espiritu ng Diyos, hindi po natin maunawaan yung mga bagay, yung mga sinasalita natin ng espiritual, sapagkat para sa kanila kahangalan po iyan. So dito po natin makikilala. Minsan nga, di ba, meron nayayamot, umaalis. Ayan, kaya kasi hindi nila maunawaan. Para sa kanila, baliwala lang yung sinasabi ng mga taong nangangaral ng katotohanan. Kaya tingnan mo, minsan kapag nandun na sa prayer meeting, may umaalis, umuwi ng maaga. So wala. Kung ganyan ang pamumuhay natin, brothers and sisters, ayaw natin pasakop sa Diyos. Lagi tayong umaalis. May dalawang uri ng tao ayon sa talata. Kaya nga, yan nga ayon sa talata, sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon. Ang taong natural o walang espiritu, para sa kanya, ang relihiyon, ang krus, at ang pagsamba ay kahangalan lang. Wala siyang pakialam at hindi niya maintindihan. Hindi po natin maintindihan. Kaya tingnan mo, umalis tayo, minsan naiinip tayo. Wala, kasi hindi natin maintindihan yung mga bagay na espiritual. Kasi nga po, hindi tayo nagtataglay ng espiritu ng Diyos. Kaya hindi natin maunawaan yung mga bagay na espiritual. Iba kaya umalis ang iba sa atin Minsan nayayamot, naiinip, kung ano nung pinaggagawa sa sarili. Diba? Kasi wala tayong naintindihan. Pero mga kapatid, kung naiintindihan lamang po natin ang karunungan ng Diyos, napakasarap po pakinggan sa tenga. Napakasarap po ang pakiramdam ng katawan kapag naintindihan po natin ang karunungan ng Diyos, ang katalinuhan ng Diyos. Napakasarap pakinggan. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan napakasarap, napakagandang pagmasdan ang may daladala ng mabuting balita. Napakasarap po pakinggan. Kaya tingnan nyo ako, nung ako'y wala pa sa gawaing ito na ipinagkaloob sa akin, kumbaga talagang kapag may naririnig akong nangangaral, kapag narinig ko na yung salita ng Diyos or pangalan ng Diyos,
Humihinto talaga ako niyan at saka pinapakinggan ko. Ganyan po ako noon. So hindi ko alam na ganito pala ang gagawin sa akin ng Diyos. Kumbaga pinapractice pala ako noon. Kaya kawawa kayo mga brothers and sisters, kapag hanggang ngayon, kapag kayo ay umaatin ng mga gawain, naiinip pa rin kayo, gusto niyo nang umuwi, ibig lamang pong sabihin yan, hindi natin naunawaan. Ganyan din po ako noon eh. Wala po akong naunawaan. Pumapasok po ako sa simbahan, kasama ko minsan yung sister and wife ko noon. Pagkatapos ng gawain, pagtatanong ako, ano bang topic? Kasi hindi ko naunawaan, wala sa akin ang Espiritu ng Diyos noon. Tinatanong ko ano bang topic, pero nakikinig naman ako. Kaya nga lang, wala akong naunawaan. Kaya nga yan nga nasusulat, natupad po sa akin noon, nung ako'y nasa sanlibutan. Makinig man kayo ng makinig, wala kayong maririnig. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Hindi rin tayo makakaunawa kasi nga naging mapuro lang isip natin. Ayan ang sanlibutan. Ang naunawaan lamang po natin yung mga bagay na gusto natin. Yung mga bagay na alam natin. Pero ang karunungan ng Diyos ay hindi pwedeng maunawaan ng sino man nang hindi nagtataglay ng Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu ng Diyos. Yan po, malinaw po yan. So, yan. Ang taong natural o walang espiritu, para sa kanya ang relihiyon, ang krus, at ang pagsamba ay kahangalan lang. Wala siyang pakialam at hindi niya maintindihan. Ang taong espiritual o may Kristo, naintindihan niya ang mga bagay na ito dahil may gabay mula sa itaas. Ayan, may gabay. Nandyan yung espiritong naggagabay eh. Tuturo eh. Yung mga taong, ang taong espiritual o may Kristo, ayan, naintindihan niya ang mga bagay na ito dahil may gabay mula sa itaas. At narito ang pinakamatinding pangako sa huling talata na sabi dito sa 16. Pakinggan po natin. Ayan. Naunawaan ng dito sa 15 po, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakaunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ayan po ang dahilan kaya tayo'y nananatili na makinig ng salita ng Diyos. Taglay natin ang isip ni Kristo. Ayan, kaya nag-iisip ni Kristo, mga kapatid, ito ang sukdulang biyaya. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng talino. Binigyan niya tayo ng isip ni Kristo. Hindi lang tayo binigyan ng talino eh. Binigyan pa tayo ng pag-iisip ng Panginoong Hesus na maunawaan natin ang iniisip ng Panginoong Hesus. Ayan. Kapag may problema ka, pwede kang mag-isip gaya ng pag-iisip ni Jesus. Payapa at puno ng tiwala. Kapag may umaaway sa iyo, pwede kang mag-isip gaya ni Jesus. Puso ay puno ng pagpapatawad at awa. Kapag kailangan mong magdesisyon, pwede kang mamili ng kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Hindi lang kung ano ang nakabubuti sa sarili. Hindi ka na dapat magpadala sa emosyon. Sa emosyon lang. Hindi ka na dapat mag-isip gaya ng mundo na sakim, mapagmataas, o takot sa hinaharap. Dahil may mind of Christ ka, kaya mong maunawaan at kaya mong mamuhay ng tama.
Pangwakas mga kapatid, dito po, kaya lagi po ninyong tatandaan ang pangwakas dito. Mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ay hindi para sa mga taong nagmamagaling, kundi para sa mga taong nagpapakumbaba at handang makinig. Paano natin makukuha o mapapalago ang karunungan na ito? Number 1 po, kung paano natin mapapalago ang karunungan ito, dapat mag-isip po tayo ng katulad ng isip ni Kristo. Magpatawad po tayo kapag tayo po ay may nagkakasala sa atin, katulad ng papagpatawad ng Panginoon. Narito po ang sabi sa number 1, humingi ka sa Diyos. Sabi sa Santiago 1:5, kung ang sinuman ay nagkulang ng karunungan, ay humingi siya sa Diyos. Pahintulutan mong gabayan ka ng Espiritu. Huwag mong pairalin ang sarili mong gusto. Bayaan mong ang Espiritu ang magbukas ng iyong pangunawa. Isabuhay mo ang tunay na karunungan, ay hindi lang sa alam mo kung sa ginagawa mo. Dahil may isip ka ni Kristo, mamuhay ka gaya ni Kristo. Huwag tayong makontento sa kung ano lang ang alam natin. May mas malalim pa, may mas matamis pa, at may mas kapangyarihan, katotohanan na nais ibigay ng Diyos sa atin. Ngayon, tanggapin natin ang kanyang karunungan upang sa lahat ng ating gagawin at iisipin ay makita sa atin ang anyo at pag-uugali ng ating Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita, ang kabuuan ng mabuting balita. So meron po akong iiwan sa inyo bago po magtapos ang video ito. At sana po ay tapusin po ninyo ang video ito. May iwan po ako sa inyo ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ganito po, hindi po itinulot ng Diyos na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Pagkus inilihim niya ito, katulad ng tinunghayan natin na ebanghelyo. Inilihim niya po ito sa atin o sa mga taong walang pananalig sa Diyos. Pakinggan po natin dito sa aklat ng unang Korinto chapter 1 verse 19 hanggang 21 na ang sabi po dito, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mauhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Ayan po, pinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Para sa Diyos, kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan ito. Kaya wala po tayong may pagmamayabang na tayo'y matalino, na tayo'y marunong, na tayo'y marami ang narating, maraming na-achieve. Huwag po natin ipagyabang yan sapagkat yan po ay mapaparam po ang lahat ng iyan. Hanapin po natin ang katalinuhan na nagmumula sa Diyos sapagkat yan po ay hindi mapaparam. Yan po ay madadala natin yan hanggang sa langit, hanggang sa kabilang buhay. Sapagkat hindi nga itinulot ng Panginoong Diyos Ama na siya'y makilala ng karunungan ng tao. Bagkus, ang sabi niya dito, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nanalig sa kanya iligtas sa pamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Yan po kasi, di ba, hindi natin maintindihan Kaya pinalagay ng sanlibutan, kahangalan. Katulad po sa akin, nung ako'y wala pa sa gawaing ito.
Wala, hindi ko naman naintindihan eh. Kaya minsan nagyayaya na akong lumabas, maalis na ako. Kasi nga po, wala sa atin ang karunungan ng Diyos. Wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. So paalala po brothers and sisters, wala po tayong mahipagmamayabang sa Diyos. Wala po tayo dapat ipagmayabang. Kung tayo po ay magmamayabang, dapat ang Panginoon ang dapat nating ipagmayabang. Huwag po yung karunungan natin o sa daigdig na ito, sa mundong ito. Huwag po yung kaalaman natin sa daigdig na ito. Huwag po yung position natin sa daigdig na ito. Sapagkat ang lahat ng iyan ay mapaparam. Maglalaho po yan na parang bula. Dapat nating ipagmayabang ang Panginoong Hesus na siyang nagligtas sa atin at nagbibigay ng higit na karunungan sa daigdig na ito, ng higit ng kalakasan sa daigdig na ito. So yun lamang po brothers and sisters, sana po ay magdulot ng panibagong buhay sa inyo ang mabuting balitang ito. Hanggang sa muli, kung loloobin ng Panginoon na ako'y muling makapagpahayag. Hanggang sa muli brothers and sisters, God bless you all. Thank you Lord, thank you Jesus.